Hello, welcome to the demo of our latest Airbnb tracker for 2026. So this template is designed to help you manage your cash flow and bookings for your Airbnb business. So start muna tayo sa onboarding guide. So gumawa ko ng onboarding guide to help you set up your template. So dito meron tayong step-by-step na instructions with screenshots pa kung paano mag-set up, ano yung mga pipindutin ninyo, including sa pag-authorize ng script. So, gagawin nyo lang naman yun once. If you still have any questions or concerns, pwede lang naman kayong mag-message during your setup. Okay? So, next naman is the settings tab. So, sa settings tab, dito nyo input lahat ng expense categories na relevant sa business ninyo. So, naglagay ako dito ng mga examples, pero you can still edit this part. Pwede nyong burahin, pwede kayong mag-add. And then, nag-add din ako dito ng dashboard terms guide, just in case na hindi kayo familiar dun sa mga ibang terms dito, like yung occupancy rate, RevPAR, yung mga yan. So, dito nyo lang titingnan later on kapag may mga unfamiliar terms. Ayan. So, next naman is sa rates tab. So, dito sa rates tab, dito nyo input yung daily rates ninyo per property. So, you can input or track maximum of 10 properties. So, kung need nyo magpa-add ng more properties, just message me para ma-adjust ko yung formula natin. So, sa rates, pwede kayong mag-input dito ng daily. Ayan, ang purpose nito is if may mga cases kasi na magkaiba ang weekdays rate and yung weekend rates natin. So, flexible naman to. Pwede nyo siyang i-change anytime. Hindi naman affected yung mga previous na na-save na ninyo in case na magbabago yung mga rates ninyo. Ayan. And then, meron din ako ditong inad na another column for yung mga other fees other than your rental income. Like yung mga extra packs, cleaning fee, yung mga nagre-request ng surprise setup, yung mga yan. Pwede nyo lang ding include dito and then just input the rate para hindi na kayo type ng type later on and para consistent na rin yung data all throughout the system. Okay, so dito sa bagong system, nag-add ako dito ng overview, mga bookings overview. So, annual view na ito para makikita ninyo yung bookings per property per month. Ayan. And then, mag-alert din dito kapag may mga double bookings. Like for this one, nag-overlap yung bookings for this specific property. And then, makikita nyo rin dito later on kung sinong guests yung nag-overlap yung schedule and then para madali lang later on hanapin doon sa bookings database ninyo. Ayan. So, ganito lang siya sa bookings overview. And then dito, pwede nyong palitan later on yung year dito kapag plan nyo pa itong gamitin for the succeeding years. And then dito, sa drop down, magsaselect lang kayo ng property dyan. And magre-reflect na yan dito pa sa ibang months. Ayan. So, select property lang. Okay? Next tab is the calendar tab. So, almost same lang siya dun sa overview tab. Pero ito monthly lang. Ayan. And then, magsaselect. Double click nyo lang to pag magsaselect kayo ng property. Ayan. Tapos, ito na. Pag mag-update naman ng month, double click nyo lang din. Ayan. And then, mag-auto update na to. Next is the dashboard. So, sa dashboard, double click nyo lang yung start date and end date dito. And then, mag-update yung system depende dun sa selected dates. So, for example, ito, January 1 to May 31. Ibig sabihin, lahat ng data dito is from January 1 to May 31, 2026. So, palitan ko lang ulit. Ayan. And then dito, magsaselect lang din kayo ng property. You can select a specific property, single property lang, or pwede nyo ring i-click yung select all if you want to have a general overview ng lahat ng properties na ninyo. Ayan. So, balik ko lang ulit dito. So, sa charts natin, meron tayong total revenue. Yan, within this period. And then, total expenses, net income, and profit margin.
Nag-add din rin ako dito ng total bookings, occupancy rate, RevPAR, and then yung mga pending balance pa para madaling balikan later on para ma-assure din na walang nami-miss na payments, and then meron ding security deposits held and yung mga refunds due, then payments received. Ayan. So, and then nag-add din ako ng discount dito. Sa charts, nag-add din ako ng overview ng income sources. Like we have yung rental income and then yung mga other charges other than rental income na nakaregister dun sa rates na tab natin. And then nag-add rin ako dito ng monthly cash flow overview. So, ibig sabihin this one, yung mga charts dito from May 1 to May 31 for this selected property. So, ito yung monthly overview ng cash flow niya. Then, nag-add ako ng revenue per property rin para makita lang kung anong property yung mas maraming sales na nanggagaling, mostly ang sales, anong mga property yung ganun. And then, nag-add ako ng breakdown ng expenses lang din. Then, nag-add ako din dito ng detailed breakdown ng list ng cash flow ng each properties. Ayan, for the selected period. And then yung occupancy rate and RevPAR per property for the selected period. And then meron din ditong annual breakdown ng cash flow of this selected property for within the start date and end date lang din. Then sa baba, we have the top 10 income sources and the top 10 expenses. And then below that is yung cash flow summary naman na ito ng all properties. So, meron tayong annual revenue per property per month of the selected year. And then meron din tayong annual expenses per property per month within year to date na to. Ayan na yung total din. Another additional feature dito sa 2026 Airbnb Tracker is yung daily report. So, dito, mag-select lang kayo ng month. And then, yung year, pwede nyo lang i-update later on. And then, mag-update na tong data natin or yung daily report natin. Double-click nyo lang din tong row na to select a property. Ayan. So, mag-update yan. Depende sa selected property and period. So, for example, kung papalitan ko to, mag-update din dito yung date. Balik ko lang sa May. So, ito yung breakdown niya per date. So, you have yung bookings per date, cash flow per date, and yung mga payments received per date, yung mga due balance per date, and due refunds per date. And then, sa baba, yung pinaka-total ng lahat ng entries for the selected month. Okay, now let's have an example on how to register bookings and generate invoice. So, start muna tayo sa new bookings. Kapag may mga na-receive kayong new bookings, so input nyo lang dito yung invoice number. So, for example, and then booking ID, then guest name, and then, so i-complete nyo lang itong mga data dito. Then for property, double click nyo lang to, then select check-in date and then check-out date. So, dito mag-automate naman yung number of nights. Input nyo na lang din yung number of adults and number of children kung meron. Then, as you can see dito sa accommodation details, nag-autofill na yung data niya from check-in to check-out date. And then, nakabase yan doon sa rates na nakaset sa rates tab per date and per property. Okay, so balik lang tayo sa other fees naman. Halimbawa, may mga extra packs. For example, maximum of 5 lang or 4. So, for 2 nights, meron tayong additional 5 na packs, for example. So, dodoblehin nyo lang to since 2 nights nga. Tapos, halimbawa, may surprise setup, input nyo lang dyan.
and then input kung ilan yung quantity. And then yung rate na mapafollow, yung naka-input dun sa rates na tab. Then for security deposit, usually kasi may mga refundable na security deposit. So input nyo lang dito kung how much yung security deposit ninyo. And then kung may promo or discount, input nyo lang din kung magkano. So for example, meron kayong 1,000 pesos off na promo. And then for the down payment, input lang kung how much yung na-receive na down payment. Then kung kailan nag-pay. So for example, upon booking. Saan kailan ba siya nag-book? Ito, nakalimutan. Ayan, kung kailan siya nag-book, halimbawa, doon na rin siya nag-send ng down payment, and then input lang kung anong payment method, and then yung payment or yung booking status niya. So since nag-down naman na siya, i-click ko na lang yung confirm, and then once okay na, i-click ko lang yung save booking, then confirm, yes. So always naman nag-a-ask to confirm para maiwasan yung accidental na na-click lang, ganun. So dapat review muna lahat ng data before you click confirm. And then once na confirm, dito na siya dadirect sa booking tab. So lahat ng sinave na data. And then yung payment, mag-autofill na rin yan kapag may down payment. Kung ano yung naka-input kanina sa new booking tab na booking status, yun na lang din yung magre-reflect dito. Basically, lahat ng data na naka-input, and then including balance na autofill yan. Yung mga naka-input na other fees dito magpapopulate sa other fees tab, and then yung down payment na na-input kanina sa new bookings tab, yung kanina yung na-input, dito siya madadirect sa income tab. Ito na yon. And then kung down payment and deposit, kung sinong guest, anong booking ID, invoice number, basically lahat ng payment details, andito na yan. Tapos kung may notes, pwede nyo lang din input dun sa column J natin. Now, halimbawa, mag-check out na. Nag-check-in, tapos nag-check out na siya. Ayan, hanapin nyo lang dito. Double-click nyo lang. Ayan, tapos mag-update tong invoice number. Dito sa invoice tab na tayo mag-update yung invoice details niya. Lahat ng booking details, other fees, yung history ng payment niya, magpapopulate na dito. So, hindi nyo na kailangang hanapin pa ulit dun sa booking tab. Ganun. So, makakapag-save na kayo ng time dito. And then, halimbawa, i-refund yung security deposit niya. Upon checkout, click nyo lang tong yes. And then, click nyo lang kung kailan na-refund, date returned. Ayan. So, May 16, for example, upon checkout. And then, mag-update na dito yung grand total. And then, kapag click nyo yung yes dito, mag-autofill na rin dito yung security deposit refund. So, kapag no ito, wala. Kapag yes, mag-autofill siya. Meron pa palang dito. Kapag halimbawa nag-cancel ng booking, pero yung sa policy ninyo, kapag nag-cancel, hindi na pwedeng ma-refund yung security deposit, input nyo lang na forfeited siya. Kapag forfeited, hindi na siya ma-refund, and masasama na siya dun sa income nyo pa rin. Kapag forfeited yung security deposit na refund niya. Yan. So, balik tayo dito. So, ang balance niya na upon refund is 7,300 na lang. So, input nyo lang dito kung how much yung payment niya. And then, kung kailan na-receive, kailan siya nag-send ng full payment, and yung payment method niya. Usually cash. So, input nyo lang yan, and then review nyo lahat ng data, and then click update booking. Then, click yes. So, kapag nag-update na to, manda-direct ulit siya dun sa booking tab. So, i-overrun niya lang yan. So, fully paid na siya, na-settle na yung balance, na-update na rin yung data, then na-add na rin dito yung payment niya sa income tab. So, ganun lang kasimple na ngayon na mag-update and mag-input ng payment. So, wala na kayong multiple tabs na kailangang i-manipulate. Just input sa invoice, sa new booking, kapag registration, kapag upon checkout, tapos mag-update na ng payment sa invoice tab na. So, dalawang tabs na lang yung pag-inputan nyo ng data. And then, kapag mag-request or mag-print na kayo ng invoice upon checkout,
i-click nyo lang tong print invoice. And then click yes. Ayan. And then click OK. So, kung saan nakasave na folder siya, dun masasave lahat ng invoice. Ayan. And then, ready for printing na to, or pwede nyo i-screenshot and then i-save sa email ng client upon request. Then, click OK. Ayan. So, dito pala, nag-add pala ako dito ng extra space for policy, ng mga, yung mga policies ninyo. Pero kung halimbawa na hindi nyo naman na kailangan to, i-hide nyo lang siya. So, isi-select nyo lang and then click hide. Pero wag nyo siyang i-delete. Ayan, ganyan lang. And then, pagkakasyahin lang dito, halimbawa, yung mga policy, dito lang, from row 52 to row 63 lang siya. Kasi, ang mapiprint lang later kapag nag-click kayo ng print invoice, dito lang, hanggang dito lang sa may line natin na to. Ayan, makikita nyo naman yan. Ayan, yung broken line natin. So, again, wag i-edit itong layout na to, itong naka-box na to. Kapag kailangan lang, kung hindi kailangan, i-click nyo lang, hide nyo lang siya. Ayan. Ganun. So, sa expenses naman, expense tracker, direct naman na input na to. I-click nyo lang yung date, select property, category, lahat lang ng data na yan. So, pretty straightforward lang yung sa expense category. And lahat ng entries nyo dito mag-reflect sa dashboard and sa daily report. So, yun lang naman. If you have any questions or concerns or may suggestions para mas ma-improve pa yung system, just let me know. Thank you.